lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral Christ-Like Christian Fellowship. Ang muli nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17. Ganito po ang sinasabi: kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Praise the name of the Lord. Ang ating pong paksa ay pinamagatang bagong simula. Isang araw habang naglalakbay si Saulo papuntang Damasco para ipunin ang mga Kristiyano at ipatapon sila sa kulungan, nasilaw siya ng matinding liwanag. Mula sa liwanag nagsalita si Jesus sa kabataang tagagawa ng gulo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nagtanong ang nagulantang na binata, sino po kayo? Sumagot ang tinig, ako si Jesus, ang siyang inuusig mo. Ngayon, tumayo ka na at magpunta ka sa lungsod at may magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin mo. Gawa, Kabanatang 9, Talatang 4-6. Tumayo si Saulo at natuklasan niyang hindi siya makakita. Pagkaraan ng 3 araw, sinugo ng Diyos si Ananias para pagalingin si Saulo mula sa kanyang pagkabulag at bigyan siya ng direksyon para sa kanyang buhay. Basahin po natin ito sa Gawa, Kabanatang 9, Talatang 7-11. Mula roon si Saulo, na di naglaon ay nagpalit ng pangalang Pablo, ay naging masigasig na tagapagtanggol ni Kristo. Sa katunayan, masyado siyang naging mapusok, kung kaya't di nagtagal ay pinaghahanap siya ng pamunuan ng mga Hudyo para ipapatay. Nabago ang sentro ni Pablo mula sa nang makatagpo niya si Kristo. Tinubos ng Diyos ang taon na nasayang ni Saulo, mga taon na naging mapanira siya. Isinuko ni Pablo ang makasariling focus niya at ibinuhos niya ang sarili sa gawain ibinigay sa kanya ni Jesus. Nangaral siya tungkol kay Jesus. Nagsulat siya tungkol kay Jesus, mahigit sa 100 aklat sa Bagong Tipan. Kaunti lamang sa atin ang nakaranas ng ganitong paraan ng pagbabagong loob na dramatiko tulad ng kay Pablo. Pero hinahabol pa rin tayo ng Diyos habang nilalakaran natin ang landas patungong kamatayan. Nais niyang bawiin ang mga taon na sinayang natin at bigyan tayo ng layunin. Tinatawag pa rin niya tayo ngayon. Hallelujah. Bakit mo ako tinatakbuhan? Wika niya. Maaari tayong tumugon sa tawag niya at magsimula ng bagong buhay. Babaguhin niya tayo, kagaya ng ginawa niya para kay Pablo. Hindi natin kailangan mahalina sa maruming paraan ng pananalita, malalaswang babasahin, droga, o kayabangan tungkol sa mga krimen na ginawa natin. Bibigyan niya tayo ng mga bagong buhay at sariwang pagpapahalagahan. Ang mga bagong simula ay nakakatakot at mahirap paniwalaan. Subalit, paniwalaan mo dahil ang Diyos ang gumagawa nito para sa iyo. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. O Panginoong Jesus, tulungan po ako mamuhay para sa iyo sa halip na sa sarili ko. Gusto ko maging isang bagong nilalang. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid na nakiisa sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Have a pleasant day.